purihin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng buwan ng Abril. Kahit po tayo ay nasa malayong lugar, ay tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa mga nagdaang mga panahon, sa mga nagdaang mga araw, tayo po'y hinuhubog at patuloy na dinadalisay ng Panginoon at sinasanay na mag-ipo tayong focus sa ating pong tinatawag na layunin at adhikain. Kaya hindi po hadlang kahit po nasa malayong lugar, tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At nais ko rin pong ipaabot ang aking pasasalamat sa Diyos. Una at pangalawa ay pasasalamat sa Diyos sa inyo dahil nabuo na po sa inyo na hindi na lamang po kayo dumadalo dahil po sa isang personalidad, kundi nandun na po yung tinatawag na marahil, sabi ko nga po ay unti-unti nang tinutugon ng Panginoon yung akin pong prayer request, yung panalangin ko po sa Kanya na bigyan ako ng isang gawain o ng simbahan na ang talagang pinahalagahan ay ang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. At sa akin pong paniwala at sa akin pong pananaw ay unti-unti na po natin itong nararating, kasi tumataas na po ang level ng ating pagsamba, tumataas na rin po ang interest natin sa salita ng Diyos, at dumadami po at nagpapatuloy po yung tinatawag na numerical attendance natin, at nagpapatunay lamang na tayo po ngayon ay nilalagyan ng Panginoon ng tinatawag na kauhawan. Sabi nga ng isang bahagi sa Book of Psalms, "As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee." So ganoon din po tayo ngayon, mga kapatid at mga minamahal, na naghahangad na po tayo sa Panginoon sa Kanyang presensya. At tayo po ay naghahadbog na rin at naghahangad ng Kanyang salita ay ating mapakinggan. Kaya ngayon, dahil po natapos na natin, bago po ako umalis, ay atin pong natapos na yung tinatawag na lesson na God o Jesus in the life of Joseph. So far po, nakailang linggo rin po tayo na nagkasama-sama at pinag-aralan po natin yung discovery na yon, na ang Panginoon pala ay nangungusap sa kanyang mga personalidad o mga karakter na kanya pong mga pinahintulutan na malagay sa Biblia. Kaya nga po tayo po ngayon ay nasa katayuan at kalagayan na tayo na amazed because the Bible is so consistent when it comes to the revelation about Jesus Christ. Kaya ngayon po tayo po ay papasok sa bagong subject. Marami na po tayo na-cover. We started in God in the life of Abraham, Jesus in the life of Isaac, Jesus in the life of Jacob, then Jesus in the life of Moses, and Jesus in the life of Joseph. So marami na po tayong na-cover. At this time, tayo naman po ngayon ay tutungo at uusad sa ating pong aralin na ito na Jesus series, Jesus in the Old Testament. Kaya ngayon pong ikatlong linggo ng Abril, dahil ikatlong linggo po ngayon na mapapanood nyo itong ating aralin na ito po ay may pamagat namang Jesus in the life of Jonathan. Kaya nawa po sa ating pagsisimula, nawa na i-distribute na po sa inyo yung ating mga tinatawag na manuals, para magkaroon tayo ng guide, ng gabay sa ating pong gagawing pag-aaral sa araw na ito. So mangyari po na tayo po ay manalangin, tayo po muna ay magpasimula sa prayer, and let me ask everyone, let us bow our heads. Tayo po ay dumulog sa Panginoon at atin pong i-dedicate itong bagong subject na ito na atin pong pag-aaralan sa loob po ng mga ilang mga linggo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, sa napakabuti, muli we praise you, we worship you, we exalt your holy name. Salamat po dahil kami po ay nasa panahon na napakayaman, Panginoon, ng kaisipan ng tao, dahil meron na po kami ngayong tinatawag na technology. At salamat din dahil ito po'y katuparan ng iyong mga salita na sinabi mo pa sa mga nagdaan at lumang panahon, gaya ng panahon ni Daniel, na naipahayag mo po sa iyong propeta, sa iyong lingkod, na nakita na ni Daniel ang panahong kinalalagyan namin ngayon, na magiging advanced, Panginoon, ang kaisipan ng tao. Kaya naman ngayon pong araw na ito, mapalad po kami dahil wala na po magiging dahilan pa na pwede naming sabihin na hindi kami naaabot ng iyong salita, because all the resources when it pertains to technology
ipinagkaloob mo na po sa iyong mga nilalang. Kaya ngayong gabing ito, ngayong araw na ito na kami po ay mag-aaral muli at magpapatuloy, though I am absent, Panginoon, physically, pero salamat because through video, kami po ay makapag-aaral pa rin at sasaliksik ng iyong salita. Kaya dalangin ko po sa gabi ito na kami nagkakatipon-tipon sa aming lugar ng panambahan, na mga kapatid na ito na nasumpungan mong tapat, na hinahanap ka at hinahangad na matutunan ng iyong salita, ay dalangin ko na sila po iyong pagpalain. Huwag mo po silang hayaan na makauwi at makaalis sa gabing ito na hindi mo po sila pinagpala at hindi mo po ipinaabot sa kanila mga kapahayagan na nais mong ipahiwatig at ipaunawa sa kanila. Banal na Espiritu, again, we declare that you are the greatest teacher of the church. Gamit, daluyan at instrumento lamang po ako. And dalahin ko na pagpalain mo kaming lahat ngayong gabi. In Jesus' name, Amen. So tayo po ngayon ay dumako na sa ating pong manual. Kaya kung kayo po ay nakahawak na sa inyong mga manual, ay atin na pong simulan itong ating aralin na ito na bago. Jesus in the life of Jonathan. Ngayon, bigyan ko po muna ng konting introduction. Sino ba itong Jonathan na ito? Kasi kung mapapansin din po natin, medyo modern na yung pangalan Ano po? Modern in a sense kasi sa ating pong panahon ay nagagamit ng pangalan ito ng maraming mga tao. Po? In fact, sa aking pong buhay ay meron po akong kapatid na ang pangalan ay Jonathan. Pero sino nga po ba itong Jonathan na ating pag-uusapan at ating pag-aaralan sa loob po ng mga linggo na ating pagsasama-samahan every Wednesday night? Ito po si Jonathan, para po sa kaalaman ng marami, just to accommodate those people na kasama natin sa pag-aaral na ito, na nagsisimula pa lamang sila sa paggamit ng Biblia, kasi I'm always anticipating na yung level po ng ating know-how o yung ating pagkakaunawa at pagkakaalam sa salita ng Diyos when it comes to the Bible ay hindi po tayo pare-parehas. Kasi meron pong naunang naging mananampalataya na matagal na po na may debosyon sa salita ng Diyos. Meron naman po tayong mga bagong kapatid na nagsisimula po sa kanilang paglakad at bagong relasyon ito na kanilang nasumpungan through Jesus Christ. Kaya hayaan po natin na atin po munang i-introduce kung sino itong si Jonathan. Kaya sa maiksi pong introduction para marami po tayong makover dito sa ating Bible study na ito. Si Jonathan po ay kilala pagka pinag-uusapan po ang Biblia dahil as far as I know, wala pong Jonathan na sumikat pa sa Biblia bukod sa Jonathan na ito. Dahil ito si Jonathan ay natala po sa aklat ni Samuel. Ito po ay nasa kapahanahunan ng propetang si Samuel. At syempre dahil po sa propetang Samuel siya lumitaw at doon po siya pinahintulutan ng Diyos na maging tao at doon po siya nabuhay sa generation na yon. Isa rin po sa prominente na personalidad sa henerasyon ng Diyos na itinakda sa daigdig na ito noong panahon ni Samuel. Bukod kay Samuel, meron pa pong isa na ang pangalan ay David. Ayan, meron na po kayong nabubuong idea. Kaya ito po si David ay siya po yung tinatawag na second king. Siya po yung ikalawang hari ng Israel na tao. Kasi kung ating pong babalikan yung history, from the very beginning, from the very start, God never backed out from His plan. That He is establishing what we call a colony. Yan po kasi ang konsepto kaya kailangan niya po natin itong maunawaan. Kaya isa rin po yan sa aking nais na ibahagi sa ating church dahil mahalaga po na magkaroon tayo ng tinatawag na change of mindset para po maunawaan natin itong ating relasyon sa Panginoon. Alam niyo po kasi may dalawang kaharian. One is the kingdom of heaven and the kingdom here on earth. Tatlo po pala. And the kingdom beyond or beneath the earth, which is called hell. Ngayon, heaven is the dominion where God resides or where God rules. Pero hindi po ibig sabihin na ang daigdig ay hindi Kanya. Kailangan po nating maunawaan, mga kapatid, mga manggagawa kay Kristo, na ang lahat po ng bagay sa ibabaw ng lupa ay gawa at likha ng Diyos. Nothing on this earth were never created by God. Everything that we see here on earth
are part or the manifestation of the works of the Lord. Kaya lahat po ng bagay na naririto ay gawa po at likha ng Diyos. Ngunit, dahil nga po meron po siyang napakagandang balak, nilikha po niya ang tao at kanya pong inilagay ito sa daigdig na kanya rin pong likha. Huwag po natin kalilimutan yun. Kasi sabi po ng salita ng Diyos sa aklat ng mga awit, the earth is the Lord and the fullness thereof. So ang daigdig ay sa Diyos. Sa Diyos pa rin po itong daigdig na ito, mga kapatid. Kaya nga lamang, nung gawin at likhain ng Diyos itong daigdig, itong planet Earth, itong mundo ng natural na kanya atin po ngayong tinitirhan, meron po siyang balak, meron po siyang adhikain at layunin na gusto pong matupad. Kaya po siya ay gumawa ng tao para po kanyang atasan, bigyan po ng tinatawag na trabaho. And what is that job? What is that work na gusto po ng Diyos na ibigay sa tao? It is written in Genesis chapter 1, kung babalikan po natin, madalas natin itong ginagamit dito sa ating simbahan, dahil mahalaga po, ang daming mga revelation kasi na lumilitaw po dyan sa Genesis chapter 1, because this is the foundation. Ang sabi po sa Genesis 1 verse 26, and God created man according to His image and according to His likeness. Sabi ng Lord, let us make man according to our image and our likeness. At pagkatapos po ng balak at plano ng Diyos na yon, na gumawa ng tao, kasabay po nito ay kinumission niya, nilagyan po niya ng mandate ang tao. And the mandate of man, in verse 26, at sabi ng Panginoon, let them have dominion. Yan, ano po. So, binigyan po ng kapangyarihan at kapamahalaan, ang pamamahala ng daigdig ay binigay po ng Diyos ay sa tao. Kaya, from that day, nung pong araw na nagawa ang tao at nalikha, now the dominion, the management here on earth was given to men. Yan po ang nangyari. Kaya dito po sa daigdig natin ay pinamahala ito sa tao. Pero I know that you know the history because of the Word of God, na mismanage po ito ng tao. Nagkaroon po ng failure ang tao because of sin. Amen? So yun po yung nangyari sa daigdig, kaya ito po ngayon ang nangyayari sa ating daigdig ngayon. So, hindi na po ng Panginoon ngayon patupad yung kanyang nais na nang mangyari sana dito sa ibabaw ng lupa. Kaya nga po, gusto niya itong maibalik Kaya nga po sa turo ng Panginoong Jesus na pananalangin, ay sinabi niya yung linya na ganito, let your kingdom come here on earth. Amen? So, sa panalangin, sabi niya ay dumating ang iyong kaharian saan? Dito sa lupa, at mangyari ang iyong kalooban para nang sa langit dito sa lupa. So, in the mind of God, dahil gusto nga po ng Diyos na itong daigdig na ito ay extension, colony ng Diyos, He wants here to be the king because this is the extension of His kingdom. Kaya nga po sa langit, everything is peaceful, everything is well provided for. Ano po, sa langit there is no poverty, sa langit there is no sickness, sa langit wala pong kapigatian, wala pong mga ganong bagay. Kaya nga nung nilikha ng Diyos ang tao, He put man in the garden, sa Garden of Eden, and everything in the garden was perfect until nung dumating po yung tinatawag na sin of disobedience, everything was changed. Pero dahil nandun pa rin po ang balak ng Diyos, siya po ngayon ay nagtakda ng tinatawag na tao na mamamahala at mamumuno ngayon dito sa kanyang pag-aari, property. Amen? Property. Kaya nga kung maaalala po ninyo, may isang parable na binitawan ng Panginoong Jesus nung siya pinarito sa ibabaw ng lupa. Sabi niya, the kingdom of God is in this way, na nagpadala siya ng kanyang mga mensahero, nagpadala ng gano'n, pero di ba sabi ng Panginoong Jesus lahat siyang binaliwala. At sa uli, naisip po niya na ipadala na kaya yung anak. Pero pagdating do sa ubasan ata, yung tinutukoy na yun ang sabi ng mga tao doon ay, ito yung anak, ating patayin. So, si Jesus na po yung tinutukoy. At doon po natin makikita na
na, na nais ng Diyos na ma-establish pa rin yung tinatawag na kingdom. And He will be the king, and we are the extension. Yan po kasi yung model, yung tinatawag na layunin at mandate ng Panginoon sa atin. So niraise po niya ang bayan ng Israel. Niraise po niya ang Israel. Tinawag po niya si Abraham, yan ang kanilang ninuno. At doon po nagsalita ang Diyos. Remember the principle of God. When God speaks, it became a law. It always became a law. Pag nagsalita na po ang Diyos, nagiging batasyon. Kaya sinabi ng Panginoon kay Abraham, ay sabi niya, nations, you will be the father of many nations. Amen? So kaya kay Abraham, doon po ipupulpil yung tinatawag na mandate. Kaya yung lahing yun, at napulpil din po kay Jacob, if you would just follow the lineage, kay Jacob and Israel. Kaya ginamit po ng Diyos itong lahing ito that we all know today as Israelites or Israel, and some other people know them as the Jewish people. Ito po ngayon yung chosen people ng Panginoon, where He choose to introduce Himself to be their king. Kaya from Abraham's time, God is the one ruling dito po sa nation na ito. Pero there comes a moment dito po sa bayan ng Israel, ito na nga po yun, sa panahon na ni Samuel, na nagkaroon po sila ng tinatawag na pagkainggit. Yan po sabi ng Biblia. Nakita po kasi ng lahi ni Jacob, which is Israel, na yung mga kalapit bansa nila, yung mga kalapit na bayan, yung mga lahi na nakapalibot sa kanila, may merong mga haring tao. Meron po silang tinatawag na earthly kings. At noong panahon yon ay sila lamang po ang walang ganon. Amen? Walang haring tao. The reason behind doon sa tinatawag na kanilang kawalan ng haring tao, because God is their king. Amen? Ang Diyos ang kanilang hari, but they do not recognize that. They did not realize that they already have a king. Because God is the one who is taking care of them. Alam niyo po kasi sa concept of kingdom, napakaganda po talaga ng konsepto ng kaharian sa purot katotohanan lamang. Kung mapansinin po natin ngayon, medyo wala na po masyadong ganyan setup ngayon. Kasi na-introduce na tayo sa iba-ibang klase ng forma ng gobyerno. Nandiyan ang communism. Itong communism is ang kanila pong ideology at kanilang nais na ipatupad, equality. Pare-parehas lamang, ang walang mayaman, walang mahirap, everybody is equal. Only the government has money and possession. Pero hindi po maganda kasi hindi po nabibigyan ng tinatawag na equal rights yung mga tao, kaya wala rin po drive. Ano po? So that's the downside. Pero matayin natin yan po para pag-usapan ng political landscape sa mundo. Pero akin lamang pong ginagamit para mailagay ko yung foundation dito sa ating bagong aralin. Ngayon, tayo naman po dito, because we are adopting the Western pattern or setup of the government, tayo democracy. Kaya dito naman sa forma ng demokrasya, ay we are choosing leader. Kaya naman ang mahirap sa demokrasya, kasi kung let's say 100 ang pumili, 51 yung pumili doon sa nanalong presidente, 49 na hindi pa rin matatahimik kasi there are still 49 who disagree. Kaya yung presidente na namumuno, hindi pa rin po malaya makapamuno dahil may 49 na hindi po siya gusto, hinahanapan siya lagi ng mali. Kaya kita niyo po nangyayari, there is always a division. Ano po? Kasi nga po, may utang na loob ang presidente sa botante. Kaya kita niyo po, beholden ang mga government officials sa botante. Dahil they know that the power that they have was only given by the people. Ano po? Kaya sila po ay very cautious. At nandun na rin po napapasama yung tinatawag ng compromise, kahit mali, para lamang po wag mawala ang suporta at boto ng mamamayan, ng tao. Kaya very shaky po yung forma ng demokrasya. Ano po? Kaya ang pinaka-effective po sanang forma ng isang gobyerno ay yung gobyerno na katulad ng sa langit, kingdom government. Bakit po? Because a king was never chosen by the people.
Hindi po pinipili ng tao ang hari. Dahil ang hari, siya po ang may-ari ng lupain, siya po ang control sa lahat ng nangyayari sa kanyang nasasakupan, and the people are owned by the king. And ang maganda rin po rito, the king is always responsible for the people. He is responsible of taking care of them. Hindi niya pwedeng pabayaan because, look at this, pag napapabayaan po ang mamamayan, kahihiyan po yun ng hari. Kaya the king will do its very best para po ang kanyang kingdom ay kanya pong maproteksyonan at ang kanyang kaharian ay kanyang maalagaan at ang mga tao na kanyang nasasakupan. Yan po ang gusto ng Panginoon. He is our king and we are His people. Mas maganda pa nga nangyari, He wants us, not this time, not just a king to us, He wants us to recognize Him as a father. Kaya nga binigyan nila tayo ng karapatan ngayon sa New Testament na tawagin siyang Abba Father. Nandun pa rin kasi yung kingdom setup sa family because the parents is always responsible for the well-being of the children. Kaya nga kung familiar kayo sa Biblia, it is forbidden in the Bible. Sabi na salita ng Diyos, binanggit ni Pablo sa, I believe in the book of Corinthians, ang sabi ni Pablo, it is the responsible of the parents to provide for his children, not the children to provide for his parents. Ayan po ang totoo. Dahil responsibility ng magulang na i-provide ang pangangailangan ng anak at hindi ang anak ang magpuprovide sa pangangailangan ng magulang. Pero kita niyo po ang nangyayari. Nagkakaroon tayo ng corrupt thinking na rin about sa family values. Ano? May mga magulang, hindi naman lahat, sana'y wala rito sa ating samahan ngayon, may mga magulang na kaya pinag-aaral ng kanilang mga anak, parang sabi ko nga, parang patabaing manok, patabaing baboy. Bakit patabaing manok? Bakit patabaing baboy? Ginagastusan ng manok, pinatataba ang baboy. Nilalagyan ng mga bitamina. Bakit? Para maganda ang benta. Ganyan din nangyayari kung minsan sa mga anak. Ano po? Bibigyan ng magandang edukasyon, mag-i-invest sa magulang, at pagka nakatapos sasabihin, anak, pagka-graduate mo, ikaw na bahala sa akin, ibili mo ako nito, gawin mo ito. So, para bang security ang ginawa doon sa kanyang anak? No! It is our obligation as a parent to provide for our children. At pag na-provide na po natin, and they go mature, sila po ay nagkaroon ng buhay, praise God, we have done our job, but it is not their responsibility to take care of us. At kung tayo man ay kanilang alagaan, kung tayo man in the coming future ay kanilang tustusan, tulungan, thank God, pasalamat po sa Diyos. Pero wag po nating i-impose na obligasyon ng mga anak natin na tayo po ay kanilang buhayin. Why? Because the Bible says it is the obligation of parents. Yan ang kingdom set up po ng Panginoon. The king will provide for his children. Amen? Yun po ang konsepto. Ngayon, pagdating po sa panahon yun, ayaw ng Diyos, eto na, kaya ko po lamang inilatag yun. Because from Abraham's time until dito po sa generation ni Samuel, God is the king. Kaya nga po, ang inire-raise lang po ng Diyos is not a king. If you remember, this is Bible history na. Para magkaroon ng earthly leaders ang mga Israelita, God never installed the king. There was a certain period in history of Israelites, of Israel, na instead of installing king, ang in-install po ng Diyos, judges. Amen? Sa panahon naman ni Moses, elders. Amen? So, hindi po hari, kundi ang sabi, elders, assigned to sa different tribes, who will be their representative, judges, who will decide on the matter, on the issue, na meron pong nagiging problema on the natural side. So, hindi po naglagay ang Diyos ng hari, because the king is God. Ang Diyos po kasi ang hari. Amen? Kaya nga, yan ang gusto ng Diyos na mabalik eh. Yan ang gusto ng Diyos na mabalik po sa atin eh. Kaya nga po dumating si Jesus to take back the kingdom and to bring many people back into the kingdom of God. Because God cannot take care of people outside of His kingdom. That's basically the concept. Even in the natural, hindi na po obligasyon ng hari at hindi niya matutulungan ang mga taong hindi sakop ng kanyang kaharian. Kaya nga sabi ng Panginoon, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Kaya ating unawain at ating pansinin,
God was the king of Israel. Pero dahil nga po sila po ay nainggit sa mga bansa na nasa kanilang paligid, they have desire for an earthly king. Yan po ang problema ko minsan if we are not focused on the will of God. May tendency na tayo po naiinggit sa mga tao na nasa ating pong paligid. We have to remind ourselves always that God has created us uniquely. Meron pong unique na tawag ang Diyos sa iyo at sa akin. Kaya there is no way and there is no room for envy. Amen? Meron pong sarili siyang balak sa iyo at sa akin. Kaya nga sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans, saith the Lord, that I have for you." And what is His plan? Plans to prosper you, not to harm you, and give you a hope and a better future. May plano po ang Diyos na maganda at malaki sa Kanya po mga anak. Huwag po natin niyang kalilimutan. So during that period, I think somehow ay nalus po ng Israel ang kanila pong tinatawag. They lost sight of this beautiful plan that God, their King, has for them. Kaya sila po ay tumingin sa mga kapitbahay. Sa ating pong panahon, I can say it this way. If you would only continually walk in the Spirit, you will never fulfill the lust of the flesh. If we are living always in the Spirit, we are vulnerable. That's our strong side. Pero pag nawala po tayo sa ating focus sa Diyos, pag nawala, bumaba ang panahon natin sa panalangin, nawalan tayo ng gana na mag-aral ng salita ng Diyos, nawalan tayo ng gana na mag-fellowship tungkol sa Panginoon. Well, let me ask you this question. What is your interest? What interests you more? Ano po yung iyong interest? Mas mahaba ba ang desire mo? Ikaw ba ngayon ay naroon sa kalagayan na gustong-gusto mo lagi ngayon na nasa gawain ng Panginoon? Well, it's good for you. Mabuti po yung attitude na yan. Pero pag nawala na po yung hangarin na lagi mapasagawain ng Panginoon, medyo nagdidelikado po ang buhay. Hindi po magandang sinapangitain yan. Hindi po magandang palatandaan na nawawalan ka na ng gana sa mga bagay patungkol sa Diyos. Dahil pag dumating po yung panahon na gano'n, medyo unti-unti nasa isa ka ng madulas or slippery road na pwede ka nang maglaya at malinlang ni Satan. Kaya nga, ano po ang payo ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad nung siya po ay naririto in the flesh 2,000 years ago? Jesus said, "Pray that you would not enter into temptation." Prayer means stay in the presence of God. Be mindful of God. Be mindful of the things of the Spirit. So the temptation will not get into you. Kaya ang bayan ng Israel, they lose sight. They wander in the natural. Nakita nila may hari yung paligid. Kaya kanila pong pre-mention si Samuel. Samuel was the representative. Si Samuel po kasi ang representative ng Diyos, kaya kanilang pre-mention, sabi, Samuel, sabihin mo sa Lord, sabihin mo sa Diyos, we demand an earthly king like the nation around us. Alam ni Samuel na hindi po ubra because he knows God is the king. Pero dahil very persistent po at nag-i-insist ang bayan ng Israel, ito yung tinatawag na majority. Hindi po ako naniniwala, mga kapatid, let me say this to you. Hindi po ako naniniwala doon sa salitang vox populi. Ano nga po ba yung kasunod? Nakalimutan ko na yung kasunod eh. Yung sa wika nating Ingles eh, the voice of the people is the voice of God. That is a lie. Hindi po totoo yun. Sabi nila, ay tinig ng Diyos yan. Siya kasi ang binoto ng majority. No. How can you explain this one? The majority voted for an earthly king. But God says, I don't want you to have an earthly king. So, kaya, ang buhay po ng Kristiyano ay hindi po driven by the numbers of those people that agree.
let me just tell you a short history of our church para madagdag po sa inyong memory bank at maunawaan ninyo ang kasaysayan ng simbahan. I think, if my recollection is correct, 1987 ata, nung nangyari po ito, kung tama yung year. Kasi my father, our bishop, who started the ministry, hindi po siya nagpasimula sa tinatawag na church. Bago po ang biyaya ng Diyos, ang nauna po ay radio ministry. That was the first calling. Ano po? Yun po yung unang calling ng ating pong bishop. Ang mangaral po sa media, sa Himpapawid. Ngayon, dahil po sa kanyang pangaral sa Himpapawid, may mga nakapakinig at nabuo po ang grupo. Nagkaroon po ngayon ng fellowship. But my dad was never, hindi po niya binubuo pa yung simbahan, pero hanggang sa dumating po yung sandali na nag-usap-usap yung grupo, at isa nga po sa history ng simbahan na yan, ay yung nanay po ng ating isang kapatid, kasama po yan sa kasaysayan ng simbahan, si Sister Yoyi Gonzales. Yan po ang isa sa mga remnants pa nitong pinag-uusapan natin panahon. Kung sa Green Hills naman, ang isa doon ay si Sister LD Proto Martir. Yan po ang mga tinatawag ko sa aking salita. Yan ang mga living legend. Ano po? Yan po ang mga buhay na saksi kung paano po sinimulan ng Diyos ang gawain ito from nothing. Ngayon, nagkaroon na po sila ng grupo, nabuo na po yung kanilang fellowship. At dumating po sa punto na kanila po hinikayat ng aking ama, and they have prayed, nabuo yung church. At nabuo po yung simbahan. Pero dahil nga po ang aking ama ay itinerant, palipat-lipat po siya ng ministry, naimbitahan po siya sa San Juan, sa Green Hills, para po tulungan ang isang simbahan noon na aandap-andap na. Ito po yung simbahang Wells of Salvation, na ang mga uma-attend nung una dyan ay sila Mari Caimo, sila Helen Bella, ano po nung nabubuhay pa. Pero di na inabot ng tatay ko si Helen Bella. Si Mari Caimo na lamang, kung hindi ako nagkakamali. Ay nagkakaroon na ng division, paksyon sa loob ng church ng kanyang datnan. Matanda na rin po kasi yung pastora. At ang aking ama ay parang nahuhulog na rin ang loob dahil doon sa gawain na yon. At kanya na pong pinokus ang kanyang sarili doon sa ministry na yon. First time niya na nagkaroon ng ganong established at ganong kalaki na church. Kaya gusto na sana niyang iwan ang biyaya ng Diyos Muntinlupa. Yan po kasi ang original At nagkaroon ng butuhan dahil sabi niya, okay, magbutuhan tayo, isasara ko na ang biyaya ng Diyos Muntinlupa. If you still want me as your pastor, you go to Green Hills, magjo-join na tayo doon kung talagang desidido kayo. Butuhan. Ano po ang nanalo? Ang nanalo po doon ay yes. Kung di ako nagkakamali. Lahat po'y payag na naisara yung biyaya ng Diyos. But there is only one. Meron pong isa. Merong isa na minority na sinagsabing hindi. Hindi ako papayag. At siyempre, tingnan niyo po, no? Kung ang pangiralin is the voice of the people, is the voice of God, wala na po ang biyaya ng Diyos. Kasi majority speaks. Pero ang sinunod po ng aking ama, according to the inward witness of the Holy Spirit, is the minority. The descending boat. Kaya the rest is history na hindi po nagkamali ang desisyon ng aking ama. Hanggang ngayon, narito pa rin ang ating church. At dumadami ang mga naaabot at lumalawak ang mga nababahagian na salita ng Diyos. At karamihan sa inyo ay bago ng henerasyon ng simbahan. Kaya doon po natin makikita na the voice of God is not the same with the voice of the people. In fact, sabi nga ng book of Isaiah, my ways are not your ways. My plans are not your plans. My thoughts are not your thoughts. As far as the heaven is from the earth, so is my ways and my plans higher than your ways and plans. Kaya, nasunod po rito majority. Sa panahon ni Samuel, pinili nila ngayon ang kalooban ng tao. And there came now the king that is chosen by the majority.
by the name of Saul. Si Saul. Kaya pinili nila si Saul base sa kanila ulit nakita. Matangkad, matikas, mukhang hari, fit for a king. Kingly ang itsura. Pero he was chosen by man, but he was not chosen by God. Very opposite yan eh. Kaya nga po, Saul is subject to fail. Why? Because he is not the will of God. If it is not the will of God, it is always subject to fail. It will stand for a while. It will stand for a moment. But it will not last because God is not behind. Kaya nga sa Book of Acts, nung pinapersecute ang church, sumingit ang isang miyembro ng Sanhedrin by the name of Gamaliel. Sabi ni Gamaliel sa council, maghulos dili tayo ng kapag-usig dito sa mga Kristiyano. Sabi niya, huwag ninyong kalilimutan, nag-cite siya ng example. May mga ganitong grupo, nagtayo, nung namatay ang leader, kusang nawala yung grupo. May nagtayo ulit ng samahan, nung namatay yung leader, kusa ulit nawala yung grupo. Kaya pabayaan natin yung mga grupo ng Christian na yan na nasa the way kasi ang tawag sa kanila noon. Bakit? Kasi sabi niya, kung yan ay sa tao, yan ay kusaring mawawala. Pero kung yan ay sa Diyos, sabi niya, delikado tayo dahil ang babanggiin natin ay Diyos. Meaning to say, if it is just the will of man, it will not be there with strength and with power. But if it is the will of God, it will continue. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga po lagi nating i-aspire. Let us always be at His will. Yung kalooban po ng Diyos. Because only in His will, we are on our strongest point and the strongest side. Kaya pinili po nila si Saul, but later on, sabi nga, malaki po ang contrast nung kasunod na hari na pumalit kay Saul, na ang pangalan ay si David. Now, history will tell us kung paano po nalagay si David. David were never chosen by the majority. Hindi po siya pinili ng karamihan. If you know the story, Samuel was led by God secretly para puntahan ng isang not well-known family ng Israel na ang pangalan ay Jesse. At pinuntahan ni Samuel secretly ang pamilya ni Jesse as the Lord directed him, as the Lord instructed him, because God said to Samuel, I have chosen a king for me. Wow. Why is the kingdom of David so successful? Because David is God's will. Why is the kingdom of Saul destroyed? Because Saul is not God's will. It's the will of the people. Kaya ating pansinin, ang ginawa po ngayon ni Samuel, pinuntahan niya si Jesse. Ngayon makikita rin po natin doon mismo sa loob na ng tahanan ni Jesse, if you're familiar, inihanda ni Jesse ang kanyang mga anak. 7 children of Jesse were present. But David, the 8th man, were never invited. Hindi po inimbitahan si David. Si David po na pang-8 ay iniwanan at pinabayaan lamang ni Jesse na nananatili na nag-aalaga ng tupa. At ang iniharap ay yung 7. Yung panganay ang una. Marahil, I could just imagine Jesse as a father, sabi niya, ito siguro kasi my eldest son is so strong. He has a strong character. Ipinipresent kay Jesse. Sabi ng Lord, not that one. Hanggang sa lumipas, hanggang naubos yung 7. At ang sabi ni Samuel, wala rito, meron pa ba? Meron ka pa bang anak? Kasi I know that God led me to your house, pero nakapagtataka. Marahil sabi ni Samuel, kasi 7 na yung anak mo, wala napili ang Diyos. But I know that I heard God said to me that I'll go to your house. Meron pa ba? At ang sabi ni Jesse, meron, pero paraphrasing, marahil sabi ni Jesse, baka naman hindi yon, hindi papasa yun, hindi ko nga pinili eh. But meron isa na lamang, the 8th guy, the 8th man. Pinatawag ngayon si David. He was ruddy, he was so young, amoy pong parang dahil galing sa pag-aalaga ng tupa, he doesn't smell that good.
Hindi ganun kabango, hindi kagaya ng mga nauna, bihis na bihis. Walang tikas, walang gandang makikita kay David. But God saw the heart of David. Kaya doon po natin makikita that God is not looking at the outward appearance. That was the lesson that Samuel learned from that day. Na ang Diyos ay nakatingin sa kalooban. Kaya dumating po ang isang hari sa Israel na hindi kagaya ni Saul, chosen by man. But this time, David came out, chosen by God. Kaya eto ngayon ang paghahari ngayon ni David. Pero makulay ang buhay ni David dahil sa kanya pong pagiging hari, hindi po niya kaagad ito nakuha. Dumanas po siya ng maraming pagsubok. At doon mo rin po makikita, if you are in the path, if you are on your way to God's destiny, all hell will break loose. Hell will always prevent His people from going to their destiny. Kaya normal po ang pagsubok. Kaya kung marami kang pagsubok dahil natatakot sa iyo ang kampo ng kasamaan, ninenervous sa iyo si Satanas, kaya huwag mong titigilan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Because through hearing the Word of God, God is revealing. He's revealing your destiny through His Word. Kaya lagi ka lamang po tumuon sa pakikinig. Ngayon, sa buhay ni David, may lumitaw po diyang isang personalidad na ang pangalan ay Jonathan. Amen? Kaya nito si Jonathan, kung ating pong uunawain, ang kasaysayan, anak ito ni Saul na naunang hari. At nung panahon na nagkakilala itong si Jonathan at si David, hari pa rin po si Saul. At nagsisimula na yung tinatawag na bitterness, envy, jealousy, insecurity ni Saul kay David. Dahil, alam niyo po, gifted people from God will always be a threat to people with no gift. Amen? Kaya may mga pagkakataon that you are never recognized, you are never sidelined, because sometimes you are a threat. Amen? Kaya si David, na-recognize po yan ni Saul that there is something different with this little boy. Pero merong isang Jonathan na anak po nitong si Saul na naka-recognize sa calling ni David. And his name is Jonathan. Kaya doon po ipinakita yung tinatawag na loyalty ni Jonathan kay David as a friend. At dito po sa araling ito ay nakagugulat dahil, again, ang sabi nga po sa inyo sa mga nauna nating subject, natuklasan ko na ngayon na ito palang karamihan ng mga personalidad na nabanggit sa Biblia. Hindi pala aksidente ito. Ito pala karamihan sa kanila ay meron silang mensahe na dala-dala kung bakit sila ay pinahintulutan ng Diyos sa mabanggit. Kasi, yun mo nga naman, ang dami pong tao na nabuhay doon sa panahon yun. Why David? Why Jonathan? Why Joseph? Why Moses? Why? That's the question. Pero yung pala, part of their life, part of their story, part of their destiny is in relation with the prophetic message that is about to be fulfilled in the life and in the coming of the Son of God named Jesus. Ngayon kay Jonathan, as an introduction, ang isa pong ating matututunan na may directly dito po sa ating aralin na ito about Jesus is the nature and the character of Jonathan, that he is a faithful friend, tapat na kaibigan. At kung ating maunawaan din at papansinin, Jesus introduced himself not just a God, not just a Savior, but also a friend. Ayan, ano po? Kaya, doon natin makikita that Jonathan is echoing the prophetic message of one of the ministry that Jesus is about to fulfill
sa ating pong buhay, because He's not just a Savior, He's not just a God, but He wants us to know that He is also our faithful friend. Amen? Or true friend. Sabi nga po, a true friend can be measured not in times that everything is doing good, but in times that everything is doing bad, but He still stick and hang with you. And that is Jesus. He is a friend that stick closer like a brother. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Naalala ko noon, ang patutuo ng aking ama. Sabi niya, sa kanyang personal na karanasan, mga kaibigan, pag maraming pakinabang sila sa iyo, laging naririyan sila sa iyo. Pero masusubok mo raw ang tunay mong kaibigan pag walang-wala ka na. At yung matitira sa tabi mo, na kahit walang-wala ka na, yun ang tunay mong kaibigan. Naalala ko ngayon ulit ang kwento ng ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Minsan ko na itong nagamit sa inyo, but let me use it again in relevance to this subject. Merong trainer si Pacquiao, nakataba-tabaan po, ang laki, si Buboy ang pangalan. Sa akin pong ganang sarili, mukhang, hindi nga po mukhang trainer kasi laking lalaki rin Ano po? Pero itong Buboy na ito, nung wala pang pangalang Pacquiao, nung si Pacquiao ay mahirap pa, isang kahig, isang tuka, ito na po ang kasakasama ni Pacquiao. Kahit wala silang makain, kahit walang kinikita, walang pera, hindi siya iniwan ni Buboy. Pero ngayon, si Pacquiao, kahit po sinong trainer na magaling sa mundo, kaya na niyang bayaran. Kaya na po niyang kumuha ng trainer. Pero kahit siya may magagaling na trainer ngayon, hindi niya inaalis si Buboy sa kanyang tabi. Bakit? Because he has proven that this is a true friend. He is not with him because he is now rich, but in times that he has nothing, he stay with him. Yan po si Jesus. Hindi niya tayo sinasamahan lamang dahil may mapapalasa sa atin. May pakinabang siya sa atin. Pero sa panahon na tayo walang-wala at dapat-dapa, doon mo makikita na itong si Jesus, gaya ni Jonathan, hindi niya tayo ipagpapalit, hindi niya tayo iiwan. Kaya napaka-makulay nito pong buhay ni Jonathan. Kaya the highlight of this story that we are about to tackle is the loyalty of Jonathan to David, which foretell us and show us the loyalty of Jesus to you, to His church, to His body. Kaya sa susunod po nating session sa darating na Miyerkules, sisimulan ko na po, introduction, ginamit ko po para maging malalim at ma-strong yung foundation nitong ating aralin, para mag-introduce kayo kung sino muna si Jonathan. Pero nawa po, ang inyong katapatan sa Diyos ay magpapatuloy, hindi lamang dahil physically kasama ninyo ako, pero masusukat po ang inyong katapatan sa Diyos at sa gawain ito, lalo na sa panahong ito na physically wala po ako sa inyong harapan, only the video, but you are still here. The same passion, the same zeal, alam ay nasa inyo pa rin sa pagdalo sa mga gawain kagaya nito. Ito po isang palatandaan. It's a sign, it's a good sign that you, His church, is maturing. Nagmamature na po kayo. Kaya karapat-dapat lamang na purihin ng Diyos at purihin ninyo at palakpakan ang inyong mga sarili. So purihin po ang Panginoon, kaya sa darating na Miyerkules, tayo po muli ay magsasama-sama, no? At pag-aaralan po natin itong napakagandang araling ito ng Jesus in the life of Jonathan. At for now, ihinto po muna tayo rito at tayo po magsasara muna sa pamamagitan ng isang maiksing panalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa gabi ito na nagkasama-sama muli kami at tinipon mo kami sa mabiyaya at pinagpalang lugar na aming pinagdarausan ng pag-aaral ng iyong salita. Mapalad po kami dahil binigyan mo kami ng kapasidad
ng teknolohiya na kahit po physically wala po ang pastor ay naririyan pa rin ang mga kapatid at maging sa pamamagitan ng technology kami po yung nakapag-aaral. Kapagpalain mo nga po itong mga kapatid na ito na naririto ngayong gabi. Special na pagpapala, dalangin ko sa kanila na patuloy na hinahanap ka at patuloy na nauuhaw sa iyo at sa iyong salita. Pagpalain mo sila. Dalangin ko rin na sa kanilang pagtatanim at patuloy na paghahasik at paglalagay ng binhi sa ministeryo at gawain ng paghahayag ng iyong salita. Pagpalain mo nga po sila ng espesyal at paranasan nila na ikaw ay Diyos na kung magpala ay higit pa sa sapat. Sabi mo po, you love a cheerful giver. Kaya bless your people, Lord God. At sa kanilang pag-alis at pag-uwi, dalangin ko na sila'y samahan mo at pagpalain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. See you again sa darating na Miyerkules.